Treasure Hunting Day mga katiits. So magandang araw sa inyong lahat. Ngayon mga katiits, meron na naman tayong panibagong adventure. So ngayon gagawa natin ng detection yung isang sign katiits na kung saan yung kanyang hugis ay isda. So ang sign na yun katiits ay napaka-klaro at napaka-accurate yung kanyang pagkaguhit katiits, ano? Yung mga isda na nakalagay sa ibabaw katiits ng lupa, yun yung mga pointer. So sa left side, isda yung kanyang design, and then sa right side, yung kanyang sign ay bilog. Okay? Yung bilog katiits, nag-indicate yun ng compass. Okay? So yun yung ibig sabihin nun. So meron na tayong ginawang partial decoding doon sa isda. Pwede nyo ring i-search o bisitahin yung ating YouTube channel. Ginawa na natin ng partial decoding yun. And then ako ay nagulat katiits dahil sa detection na ginawa namin ngayon, dalawang pagbaon yung kanilang ginawa pala dito. Okay? Yung isa mga katiits, yung unang binaon nila malapit lang doon sa isda, at yung isa distansya. Okay, so panoorin yung video ito mga katiits hanggang sa dulo, dahil dito kayo ay mamamangha sa aming discover na pagbaon na ginawa nila dito sa isda na isda na sign na ginawa ng mga Hapon katiits. So ito yung area na kung saan mayroong isda na sign. So dito katiits, yung isda na ito ay meron siyang itinuturo. It's dito sa old tree. So yung analysis ko nung una dito, it's either sa old tree or doon sa ibaba, doon sa may kakaibang design. Okay, so kapag mga isda mga katiits, distansya talaga yan. Wala yung nakabaon dito mismo sa may sign. Okay, so may distansya pa yan, minsan 5 meters. So dito yung pinakamalapit na sa 5 meters lang. Okay, so ngayon matutunghayan nyo kung gaano kalayo yung unang pagbaon na kanilang ginawa dito sa isda na sign. So ganito yung kanyang design sa likod katiits. So yan, bilog, compass yan katiits. Dalawang direction pala yung tinuturo ito katiits. Meron to isang bato na nakalagay dito sa may likod, and then meron yung arrow na pointer na nagtuturo dun sa treasure. So ngayon, itong detection o detector na ginamit ni katiits, ito yung mga locator na magandang gamitin kapag tayo ay mag-locate doon sa treasure katiits. Kasi long range to katiits, kahit napakalayo ng distansya mo galing sa doon sa deposito na ibinaon nila, ay dadalhin ka pa rin doon sa pinagbaunan. So yun yung maganda dito. So ngayon, ang pag-detect mga katiits ng gold ay nakadepende yan. Yan o. Halimbawa dito meron siyang na-detect. So doon talaga niya kung saan mas malapit, yung uunahin niya katiits. Okay? Kung mas malapit yung una, kung nakatayo ka doon malapit sa unang pinagbaunan, yun yung kanyang unang i-detect. So itong bato mga katiits, yung triangle, yung isda na sign, tatlo kasi yan katiits eh. Tatlo yan na kung saan may parehas na design. Yung design niya sa kanyang likod na bilog na compass. So yung kung i-connecta natin yung tatlo na bato na yon, ito ay magpurmang triangulation katiits. Okay, so magiging triangulation na sa katiits. Napakalayo ng distansya na yun. So dito malapit na itong sa kanyang tinuturo. Okay, yan, nandito lang katiits. So nandito lang nakabaon. Yan napakalakas ng aura ng gold or ng detection. So ngayon mga katiits, sinubukan ni katiits na pumunta sa ibang direction. So dito pa rin itinuturo.
Okay, yan o. So malapit lang katiits doon sa bato na hugis isda. So napakalapit lang nito. Yang itinayuan na yung may nakatayo ng bato na yan na yung tinapakan ni katiits, meron niyang araw na nagtuturo dito sa ibaba. So ngayon mga katiits, akala ng ibang katiis na yung locator na ginamit natin ay sinadya itong ikot-ikutin. So hindi yan sinadya katiits. Mabigat yung locator katiits, and then ngayon kapag malakas yung aura ng gold, kailangan mo itong hawakan ng maigi, okay? Kasi mabigat ito, and then malakas yung kaning ikot. And then kapag hindi mo hawakan yan ng mabuti ay malaglag yan katiits at sayang, masira, napakamahal na roban yan. Okay, so ganun yan katiits. Mabigat yung locator na yan. Kapag malakas yung aura ng gold ay kailangan mo yung hawakan ng maigi. So mapapansin natin yung kamay ni katiits, so yan o, na hinawakan niya ng maigi kasi malakas yung aura ng gold. So ngayon mga katiits, yung nakalagay na deposito, nakadepende yan katiits. Kapag maliit yung nakalagay, yung aura ng gold ay mahina lang yung kanyang ikot, at kapag malaki ay napakalakas ng ikot niyan mga katiits. Halos yung kanyang mga antina katiits, kapag malakas yung ikot ay malalaglag yan katiits. Yung tatlong antina na nakalagay doon sa unahan, malalaglag yan sa lakas ng ikot niya. So iba na naman yung kanyang So dito lumayo si katiits dito sa part na ito. So lumayo siya ng mga 7 meters, and then dito meron na namang itinuturo katiits. So ito yung kanyang direction na tinuturo. Ito yung direction na tinuturo ng isda. Okay? So isda na ito. Oh yan o. So dito na pala nagtuturo katiits sa may small road. Maliit na daanan. So tapos na natin to ilikod katiits. So sa small road nakabaon yung treasure. So panoorin nyo katiits o. Nice sign na rin na small road. Yan katiits o. Small road. Sa maliit na daanan nakabaon. Okay. Oh yan o. So yung small road dito katiits, ito yun. Dalawang mata. Ito yung small road. Maliit na daanan. So kahit saang direction ay dito pa rin tinuturo. Yan o. Ang small road na sign katiits parang yung mata. So yung akala mo ito yung mata, kadalawang dot kasi yan mga katiits na magkatabi. So yung akala mo ito ay mata na nakatingin doon sa treasure na pinagbaunan. So yung akala mo ay doon nakabaon sa may malaking puno na nakaharap doon sa tiningnan niya katiits, pero wala pala doon nakabaon. So yun yung kahalagahan ng decoding, na alam mo dapat yung mga code na nakalagay sa mga bato para hindi ka maligaw. So ngayon kapag pupunta ka doon sa malapit sa puno ng kahoy, may possibility na meron ka doong ma-detect, okay? Kasi mayroong mata na nakatingin doon sa puno. So ngayon pupunta ka doon at yun yung unahin mong i-detect doon sa may likod ng puno o sa harapan. So ngayon kapag meron ka doong ma-detect, yun yung tinatawag natin na decoy katiits. Decoy yung nakalagay doon sa may malaking puno. Kasi ang purpose niyan katiits para hindi mo makita yung mismong pinagbaunan ng treasure, okay? Panligaw mga katiits ba? So ganun yung purpose niyan katiits. So ngayon dahil alam mo yung mga code o mga code na nakalagay doon sa mga bato, so meron dong nakalagay na small road, so ibig sabihin nandoon sa may maliit na daanan nakabaon. So wala doon sa may gilid ng puno.
Kasi ang code na nakalagay sa may bato is small road. So yun yung kahalagahan ng decoding mga katiits. Dapat meron kang sapat na kaalaman sa mga code na nakalagay sa mga bato. So ngayon mas maganda talaga na mayroong gagamitin na detection bago kayo maghukay para accurate yung digging spot. So ganun yan katiits. Mahirap yung hula-hulaan mo lang tapos hukay agad. So mas maganda na hula-hulaan mo ang una, and then pagkatapos mong hulaan ay i-detect mo katiits. So dyan mo malalaman kung sakto yung hula-hulaan mo katiits. So, yun yung maganda niyan katiits. So yun yung partial decoding. So hindi mo alam kung sakto yung tinuturo, basta yun yung tansang analysis o mga sukat o distansya ng pinagbaunan ng creature. So ganito yung forma ng kanyang puno katiits. So tansya ko dito katiits, meron to silang mga inilagay na mga decoy dito sa gilid ng puno. Maraming silang inilagay ito katiits. Minsan gumagawa sila ng malaking butas doon sa ilalim ng puno sa may gilid, o minsan naglalagay sila ng mga gold dust. Ano ba yung gold dust mga katiits? Yun yung mga gold na mga parang mga pulbos na hinihalo sa mga bato na kung saan kapag i-detect mo ay napakalakas ng aura. And then yan, pagbasag mo sa bato ay wala namang laman kasi yun yung mga gold dust, mga pulbos na gold na inilagay at inihalo sa bato na sinimento. So ganun yan katiits. So ito ay umuwi na kami katiits dahil napakarami ng na-detect. So, hindi na yan basta-basta mahukay agad-agad lahat, okay? Kasi yung lalim niyan ay hindi yan mababaw. So kailangan pa rin yan ng oras at mahabang panahon para sa pag-operasyon. So meron pa rin itong iba't ibang anggulo at mga analysis yung mga hinuhukay dito. Meron ding mga decoy. Halimbawa, pag nahukay mo na sa ilalim, nawala yung detection o lumipat naman sa kabila. So ganun yan katiits. So kailangan yan ng analysis and oras sa pag-analyze. So yun lang katiits, no? So maraming salamat sa inyong panonood at I hope na maganda yung araw nyo katiits. So huwag niyong kalimutang subscribe sa ating YouTube channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa ating panibagong video, okay? So ngayon mga katiits, meron din tayong Facebook page, AG Namoto, nasa description yung link katiits, paki-follow na rin sa ating Facebook page. Doon ay meron tayong mga kaalaman na ibinabahagi daily, mga short video, meron ding long form video, okay? So ito yung, kung mapapansin nyo katiits, ito yung inoperasyon na namin nung una. Ito yung mga bato na ginawa ng Hapon na may nakalagay na giveaway, okay? So yun lang at maraming salamat sa inyong panonood.